Kung magaling at epektibo ka talagang boss, ikaw mismo na nakikinig. Shout out sa lahat ng mga gusto talagang maging boss ng sariling kanilang negosyo. Tatandaan nyo itong mga qualities na ito para malaman po natin kung ikaw ay talagang napakagaling na boss o nakahanap ka ng magaling na boss. Number 1, communication skills. Isa siguro sa pinakamahalaga na masabi mo na magaling ang boss kung mahusay sila makipag-usap, na ipaliwanag na maayos kung ano ang layunin, ang mga expectation, direksyon ng kumpanya. Hindi lang to sa utos-utos, kailangan maipaliwanag po nilang mabuti. Siyempre, kaya kailangan po may regular check-in tayo sa mga team, kinakausap po natin, inaalam po natin ano mga pangailangan po nila para makatulong po tayo sa pagprogresibo na kanilang ginagawa. Pangalawa, kung alam mo, nakahanap ka ng magaling na boss, kung ikaw gusto mo magaling na boss, kailangan meron tayong tinatawag na empathy and understanding. Ang ibig sabihin po ng empathy, marunong kang ilagay ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Oo, nararamdaman po natin at naintindihan kung anong pinagdadaanan ng ating team, lalo na sa panahon ng siyempre ng mga pagsubok. Alam mo, ang isang boss na talagang may puso, siyempre inaalala po kung ano po talaga ang kanilang mga pangailangan. Hindi tinatanong kung ano na ang nangyari. Ang tinatanong, kamusta na ang kanilang kalagayan para matulungan sila, lalo pang umunlad sa ginagawa nila. At siyempre naman, pangatlo, napakahalaga po, ang isang magaling na boss ay magaling po magdesisyon. Sa anumang negosyo, trabaho, marami tayong desisyon na kailangan gawin araw-araw. Ang isang magaling na boss ay kapag nagdesisyon, dapat masinop, mabilis na mag-isip. Hindi siya natatakot na gumawa ng mga mahihirap ng desisyon para sa ikauunlad ng buong kumpanya at ng organisasyon. Kaya kailangan matuto tayong magdesisyon ng tama para hindi po tayo magkamali sa lahat ng ating ginagawa. At pinakahuli po, kailangan matuto po tayong mag-lead by example. Hindi mahalaga ang iyong posisyon. Ang mahalaga, pakita po natin sa kanila na maayos din tayong magtrabaho. Pag ayaw mo malate ang mga tao mo, make sure ikaw ay maaga. Kung gusto mo talaga sila mag-overtime, make sure ikaw rin ang huling umuuwi. Always model the behavior and the work ethic na kung ano man ang gusto makita sa inyong mga tauhan. Ang pagiging mahusay na isang boss ay hindi lang tungkol sa iyong katungkulan, kung hindi pagiging isang effective na leader na kayang gabayan ang kanyang buong grupo patungo sa tagumpay. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Ilang lugar sa probinsya ng Cagayan nagpapasaklolo matapos salantahin ng bagyong Marce. Panibagong mga batas na maggigiit daw ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ang nakapaloob dyan? Philippine Statistics Authority, nakabisto raw ng halos 15 milyong birth certificates na late nang inirehistro. Paano ito nangyari? Sa pagpapatuloy ng House Quad Committee hearing, isang umano'y reyna nabanggit na dahilan daw ng mga pagpatay ng sinasabing Davao Mafia ng mga Duterte. Pero dating aide ni Digong, itinanggi ang mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya. At Corina Sanchez, opisyal nang ipinakilala bilang bagong host ng Face to Face. I believe in research, I believe in science. I'm all about authenticity. And there's nothing wrong with authenticity. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang lola matapos madamay sa engkwentro sa isang LTO checkpoint sa Oriental Mindoro kahapon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantang.
Isang patay habang dalawang sugatan ng magkabarilan sa isang LTO checkpoint sa Calapan City, Oriental, Mindoro kahapon. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsakay sa kotse sa 88 anyos sa dating kapitana ng Barangay Kadubing 1, Calapan City na si Angeles Lopez Marasigan. Duguan si Angeles matapos tamaan ng umano'y ligaw na bala. Nadala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Sa investigasyon, bandang alas 8 ng umaga kahapon nang parahin sa checkpoint ng LTO ang isang rider. Pero nauwian sa sagutan matapos umanong tumanggi ang rider na ipakita mga hinihinging dokumento. Maya-maya pa, bigla na lang daw bumunot ng baril ang rider at sunod-sunod itong pinaputok. Tinamaan sa ibabang dibdib ang LTO personnel na nagawa pang tumakbo at magtago. Sa ngayon, critical pang lagay niya sa ospital. Sapol din sa braso ang isang mekaniko ng motorcycle shop na kinilalang si Beraldo Dino na nasa maayos na kondisyon na raw ngayon. Nagtago pa raw sa isang refilling station sa katuluyang tumakas matapos ang pamamaril. Patuloy ang manhunt operation ng Calapan City Police Station sa suspect na hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Patuloy nang humihina at lumalayo sa bansa ang bagyong Marce. Pero nag-iwan ito ng pinsala sa ilang lugar sa norte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Napahagulgol na lang ang kumukuha ng video na ito sa Apari, Cagayan. Sa kalagitnaan kasi ng pagtatali ng kanilang bubong, bigla itong tinangay ng malakas na hangin dahil sa bagyong Marce. Ang paaralan namang ito sa Claveria, hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Nasira ang pundasyon at bubungan ng daanan ng mga estudyante, pati na ang gate ng eskwelahan. Sa Ballesteros, Cagayan, kita ang pagkakabuwal ng naglalakihang mga puno. Ang evacuation center naman na ito sa bayan ng Pamplona, kita na humahampas ang hangin kahit sa loob mismo ng gymnasium. Ayon sa Cagayan PDRRMO, ang mga hilagang bahagi ng probinsya ang matinding tinamaan ng bagyong Marce. The entire northern portion of the province ang apektado, lalong-lalo na itong mga coastal municipalities. Clearing operations pa lang ang face natin ngayon, sir. As to relief, the moment na dinala natin sa evacuation centers yung mga tao, all their needs are provided by the local government. Sa ulat ng Pag-asa, 2 beses tumama sa lupa ang mata ng Typhoon Marce. Mag-aalas 4 kahapon ng unang beses maglandfall ang bagyo sa Santa Ana, Cagayan. Habang pasado alas 9 ng gabi ang pangalawang pagtama sa lupa sa bayan ng Sanchez Mira. Huling namataan naman ang sentro nito sa karagatan na ng bansa malapit sa Ilocos Region. Yun nga lang, kahit wala na sa lupa ang bagyo, asahan pa rin daw ang patuloy na epekto nito sa bansa. Ngayon, palayo naman na po itong sa ating si Bagyong Marce, pero asahan pa rin po natin yung trough neto or outer rain bands po neto ay patuloy magdadala pa rin ng mga ulan at malakas na hangin, lalo na po dito sa mga areas na may under signal number pa rin po, particularly dito na po sa eastern section ng ating bansa, dito sa may Ilocos Norte. So ayun po, asahan na rin po natin, palabas na rin naman po siya ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw din po. Sa ngayon, patuloy pa na kinakalap ng Cagayan PDRRMO kung gaano kalaki ang kabuang pinsalang iniwan ng bagyong Marce sa probinsya. Makakaasa rin daw ang mga naapektuhan ng bagyo na tutulong ang lokal na pamahalaan ng Cagayan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang ari-arian. Sa paglabas ng bagyong Marce sa PAR, asahang magiging maaliwalas na ang panahon pagsapit ng Sabado. Pero magdobli ingat pa rin dahil sa susunod na linggo, isang bagong sama ng panahon ang makakaapekto at magpapaulan sa bansa. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. At sa puntong ito, makakausap natin si Cagayan PDRRMO Head Roeli Rapsing. Magandang tanghali sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa lahat ng inyong taga-subaybay po. Sir Roeli, ano na po ang lagay ng panahon dyan? Mas maayos-ayos na ba kumpara kahapon? Yes, Ms. Cheryl,
wala na tayong nararamdamang bugso ng hangin, mga banayad na hangin na lamang to at panakanakang mga light rains na lang dito sa northeastern part at sa southern portion po ng Cagayan, while yung northwestern po natin nakakaranas pa ng 60 km per hour at may dalang light to moderate rains. At base po sa inyong karanasan, ano yung kaibahan nitong bagyong Marce dito sa mga nagdaang bagyong Christine at Leon? Mas mahangin ba ito o maulan din ba? Mas mahangin ito, mas maulan at mas life-threatening ito dahil may kasamang storm surge pong threat ito at mahaba the entire coastal municipalities po nito ang dinaanan niya. And most of these coastal municipalities yung talagang nakaranas ng damages on infrastructure po. At sa initial assessment at inspection po after nga nitong manalasa nitong si Typhoon Marce, ano po ang nakita nyo dyan sa Cagayan? Malaki yung rehabilitation kakailanganin for critical facilities natin dito sa province, ma'am. Dahil yung mga facilities din ng provincial government ay na-damage. No? Bukod dun sa mga damaged residences natin, marami ding mga commercial establishments ang tinamaan. Somehow, ang we're hoping na at least walang itala kaming casualty man lang. Ano pong mga government facilities ang pong talagang grabe ang damage na tinamo? Sa Santa Ana, ma'am, yung aming facility for fisheries under the Office of the Provincial Agriculture, damage yung mga pupungan nun. At the same time, yung provincial pavilion natin dun sa may Apari, Maura, damage din. And then we're assessing the facility po dito sa Sanchez Mira, yung amin pong provincial jail. So far, wala pang feedback sa amin yung provincial warden on the damages of the provincial jail doon sa Sanchez Mira. So far, kamusta po ang linya ng kuryente, supply po ng tubig, komunikasyon? Yes, as to water and communication, ma'am, wala tayong problema. Ang power lang na interrupted since yesterday, kahapon pa ng madaling araw, ay hanggang ngayon nire-restore pa lang ng Tagelco. Kumusta po ang clearing operations at pangangalap ninyo po nga ng datos sa naging pinsala? Ano pong bayan so far yung nakikita nyong pinaka naapektuhan nitong bagyong Marce? Yung first landfall po, medyo malakas po siya, 180 kilometers per hour. Pero yung second landfall niya, mas malakas sa Sanchez Mira, more than 200 kilometers per hour. Ang masasabi po natin, mas doon po ang grabe dahil may mga nabuwal po tayo mga power lines din po doon. Sir Rueli, kahapon nasa 20,000 individuals na yung inilikas na residente. Ito po ba'y nadagdagan pa? At kamusta po ang sitwasyon nila sa mga evacuation center? Yung kanila pong mga needs sa evacuation center, ma'am, suffice naman po ang stockpile ng mga barangays and local government units natin. So far, wala pang nagre-request ng mga local government sa atin ng augmentation to replenish ng mga stockpile po nila. Nabanggit nyo po, di ba, kahapon na ubos na ho yung Quick Response Fund ng Cagayan na iparating na ho ba ito sa national government at ano po yung assistance na ibinigay po nila?
Wala pa so far, ma'am. TBM and the National Dream Councils only provided us the requirements so that we can process yung request po namin. Pero yung mga food packs po ay sapat pa rin naman. Yes, ma'am. DSWD has their stockpile. Dinala nila dito yan. And it could replenish yung mga stockpile meron ang barangay and local government. Pero buong-buo pa ang provincial stockpile po. Marami pong salamat, Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing. Kasabay ng ika-11 anibersaryo ng Super Bagyong Yolanda, nagbigay ng tribute ang Alagang Kapatid Foundation sa mga patuloy na nagpapakabayani para sa mga kapatid nating nasalanta sa kanilang mumunting paraan. Kasama nga po ang Alagang Kapatid Foundation sa mga tumulong at sumubaybay sa pagbangon ng mga lugar sa Eastern Visayas na matindi noong hinagupit ng bagyo. At ngayon nga pong sunod-sunod ang bagyong tumatama sa bansa, nagpapatuloy po tayo sa pagtulong at pangangalap ng tulong. Kahapon, mga estudyante ng Hulo Integrated School sa Mandaluyong o YULO. Hulo Integrated School sa Mandaluyong ang nagbigay sa atin ng kanilang in-kind donations para sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Sa mga nais pa rin pong makiisa sa pag-agapay sa mga kapatid nating nasalanta, bukas pa rin po para dyan ang bank accounts at payment apps ng Alagang Kapatid Foundation. Sa ibang balita, hindi pa rin sinipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Quad Committee hearing ng Kamara tungkol sa war on drugs. Duda raw kasi siya na pinupolitika lang ang issue. Magbabalita si Marian Enriquez. He will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Uminit ang ulo ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano sa muling pag-absent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quad Committee nitong Huwebes. Nagsabi raw kasi noong una ang kanyang legal counsel na si Attorney Martin Delgar III na masama ang pakiramdam ni Digong at dadalo na matapos ang undas. Pero kahapon, hindi pa rin siya nagpakita. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Sa sulat ni Duterte, duda raw siya sa integridad at independence ng Quadcom. Malinaw aniyang political ploy lang ang pagdinig. May issue rin daw ng subornation dahil sa isang resource person sa Senado na nagsabing pinilit lang siya tumistigo tungkol sa reward money sa drug war sa Quadcom. Dagdag pa ni Duterte na sabi na niya ang lahat ng gustong sabihin sa nakaraang pagdinig ng Senado. May patutsada naman ng komite sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na puro joke lang ang mga sinabi ni Digong sa Senado. Biro lamang daw. But I ask you, my friends and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Naiyak naman sa hearing si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Siya at si dismissed Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa dalawang miyembro ng pamilya Duterte at kay Michael Yang na economic advisor ni dating Pangulong Duterte sa illegal na droga. Inakusahan pa nga ni Asierto si Digong at Senator Bongo na naglabas ng bounty na 10 million pesos para ipapatay siya. Ito raw ang nangyari sa marami sa kanilang hanay. Dahil po dyan, sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how ganun nila ginawa. Lahat patayan. Hindi siya nagbigay ng detalye kung sino ang tinutukoy niyang reyna. Pinadalo rin sa hearing ang dating driver at security aide ni Digong na si Sonny Buenaventura. Mayor pa lang si Digong, magkasama na silang dalawa. At base sa isiniwalat ng retired police at dating PCSO General Royina Garma, si Buenaventura umano ang taga-abot ng pabuya sa mga station commander para raw sa pagpatay sa mga drug suspect. Bagay na itinanggi ni Buenaventura. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya. Colonel Garma should not accuse anybody to save herself.
Totoo naman daw nakilala siya ni Edgar Matobato, ang self-confessed hitman na kasapi raw ng Davao Death Squad, pero hindi raw naging tauhan ni Duterte si Matobato. Wala nang maisagot si Buenaventura sa mga tanong tungkol sa Davao Death Squad, maliban sa totoong Superman ang bansag kay Duterte. Lumitaw ang codename na yan sa organizational chart ng DDS na isiniwalat ng isa pang retiradong pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Wala si Garma sa hearing dahil kalalabas lang daw nito sa ospital. Si Quadcom co-chairperson Dan Fernandez naman mag-i-inhibit daw kapag natalakay sa pagdinig ang akusasyon ni Police Colonel Hector Grijaldo na pinilit lang siyang umamin sa umano'y reward system sa war on drugs. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Susunod, Department of Transportation planong magpatupad ng mga pagbabago sa sistema ng EDSA busway para maiwasan na ang mga pasaway. Pag-uusapan natin. At MQuest Artists Agency magkakaroon ng public acting, dance and voice workshops. Pag-uusapan kasama si Direk Rayhan Carlos live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang batas na maggigiit daw na Pilipinas ang may-ari ng West Philippine Sea. Isa na dyan ay ang batas para gumawa ng mapa na nakadetalyeng pasok sa teritoryo ng ating bansa ang naturang karagatan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tuluyan ang naisabatas ang Republic Act No. 12064 o Philippine Maritime Zones Act at RA No. 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act, tutukuyin ng sakop o maritime domain at exclusive economic zones ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Layunin naman ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na magtakda ng ruta sa karagatang sakop ng Pilipinas at airspace na maaaring daanan ng foreign ships at aircraft. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang magiging biyahe ng mga barko at air transport habang napamonitor din ng bansa kung sumusunod ang mga ito sa navigational regulations maging sa air rules at flight safety and protocols. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Binanggit din ng Pangulo na makaaapekto ang bagong batas sa existing domestic laws at regulations sa national at local level. Kaya pinare-review na sa mga maaapektohang ahensya at LGU ang kanilang mga panuntunan. Ang Philippine Coast Guard ang mangunguna sa pagpapatupad ng bagong batas. Paliwanag ni Senador Francis Tolentino, magiging epektibo ang Philippine Maritime Zones Act 15 araw matapos malathala sa Official Gazette. Pero ang ASL o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act kakailanganin pa ng mas mahabang panahon. Kailangan pa kasi itong aprobahan ng International Maritime Organization. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pinag-aaralan ng Department of Transportation na baligtarin ang direksyon ng EDSA Bus Carousel para maging eksklusibo sa mga pampublikong bus. Ito ay kasunod ng viral video ng SUV na may protocol plate number 7 na illegal na pumasok sa EDSA busway. Kaugnay niyan, magkakausap natin si DOTR Undersecretary Andy Ortega. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Cheryl, magandang tanghali. Sa ilalim po nitong plano, yung nasa northbound buses ay ilalagay po sa southbound
and vice versa. Paano naman po kaya yung usapin ng safety rito? Yeah. Unang-una, yung study na gagawin ng DOTR with LTFRB, foremost dyan, Cheryl, is the safety. Safety aspect. Definitely, yan ang number one na i-consider natin. But also, titingnan natin na to prevent yung mga insidente nangyari, lalo Sunday, para hindi na mangyari ulit. And also, magiging convenient nito sa ating mga pasahero kasi remember, nasa kanan ang babaan ng mga bus. So kung mag-reverse ang biyahe ng EDSA bus carousel, magiging mas convenient sa pagbaba at pagsakay ng mga pasahero. But definitely may mga consultation pa tayong gagawin. Aalamin natin lahat ng mga concerns or issues para DOTR will come up with the best solution sa idea na ito. Gaano po tatagal yung consultation? Of course, kailangan po makuha yung opinion ng publiko rin at ng mga bus operators. Ano po? By Tuesday next week, may meeting na agad ang ating LTFRB chairman, si Chairman Guadis, sa mga city bus operators. So tumatakbo at tatakbo na yung proseso. We will give ourselves siguro a month or so to really look at the issues. But definitely, once we make a decision, all things will be considered para sa ikabubuti ng sistema, ng proseso, at saka safety ng ating mga mananakay. Pero kailan po target ipatupad po ito? Ito po ba ay sigurado na gagawin nga po ito sa EDSA Busway Carousel? Hindi pa to sigurado. Pag-aaralan pa nga, Cheryl, no? Kasi alam mo naman, ideas lumalabas ang mga ideya base sa mga sitwasyon, and this came up recently. Kaya nga ang kautusan ng ating Secretary Bautista, ay tingnan agad namin para malaman natin kung itutuloy ba ito or hindi. May iba pa po ba kayong naiisip na solusyon kung hindi po ito workable? Alam mo, ang isang solusyon dito ay tataasan natin ang penalty or fine sa mga nagbabaybay sa bus lane or sa bus carousel na hindi karapat-dapat. One way to deter ay tataasan natin yung pagbayad ng mga violators at saka may mga ibang bagay pa kami pinag-iisipan tungkol dun sa mga protocol plates, no? Dahil hindi lamang mga ordinaryo mga dumadaan po doon or napapadaan, ngunit meron din tayong insidente ng mga naka-protocol plates. So pati yun, pati protocol plates ay titingnan ng DOTR para talagang malimit or almost zero ang ganong klaseng insidente. Speaking of the protocol plates, kumusta po yung ginagawa nga investigasyon po dito ng DOTR? Yeah, sa LTO po, nag-press con sila, lumabas po yung driver, yung sasakyan, yung nagmamayari ng sasakyan, nalaman na rin po natin, nagbayad din sila ng mga penalty. Ngunit may mga gagawin pang investigasyon po ang LTO. It will not stop there. Kailangan po nilang tingnan yung sasakyan mismo, yung plaka, allegedly fake or hindi, and other matters. Yung po ay mabigat na investigasyon na gagawin ng LTO. Sumpay-ibayin po natin yung magiging investigasyon para malaman po natin yung katotohanan at para matapos yung issue or ma-address yung dapat na ma-address regarding sa mga violation na nangyari. So you leave everything sa LTO po, itong investigasyon on this. Binigyan niyo ho ba sila ng deadline kung kailan dapat matapos ang investigasyon? In terms of deadline, wala kaming binibigay, ngunit subaybayin po natin. Being an agency, attached po ang LTO sa DOTR, we have the task of looking at the process. Titingnan po natin yung prosesong gagawin nila. But definitely, we will be sensitive tungkol sa panahon, sa oras, dahil kailangan po malaman ng ating publiko yung katotohanan. And our President is watching this, and importante po dito ay maayos yung proseso para magkaroon ng isang kumpiyansa yung ating mamamayan sa proseso ng ating gobyerno. Yun pong pahayag ng driver na ang rason po niya ay sumakit ang tiyan at may mga reaksyon din po sa iba na hindi po naniniwala na ito talaga yung rason, na ang reaksyon din ng ilan po ay
sinong driver na magsasarili siya ng desisyon na dumaan doon kung hindi naman iniutos noon talagang nakasakay. Ito po bang mas iimbestigahan po ba yung pahayag, yung rason na ibinigay ng driver, ng SUV at maging ng kumpanya? Alam mo yung mga ganong klaseng rason, hindi naman natin makapag-argue sa ganong klaseng rason. That is a very personal reason. Pero nakita naman po natin ang naging reaksyon ng mga netizen dun sa kanyang naging dahilan. But definitely, any reason po, it's unacceptable, especially when we talk about safety. At saka sacred po yung bus lane na yan. Hindi po pwedeng gawa ng kung ano-anong rason para gamitin. We have to give that bus lane to the bus operators. We have to give that to our commuters. They deserve a good service, and the bus carousel is serving well sa ating mga mananakay at kailangan po natin proteksyonan yan. Hindi po ito ang unang beses, Yusek, na nasangkot po ang paggamit ng protocol plate sa pang-aabuso po sa traffic rules. Pero lumalabas na hindi naman pala public official yung may gamit nito sa mga nasabing insidente. Ano po ang aksyon o plano ng DOTR para maiwasan ng maulit po ito? Tinitignan po ng DOTR ngayon yung proseso namin kasi kami po yung nagre-release ng mga protocol plates. So importante po dito is we will look on how we make sure na yung plakang nare-release ay naikakabit sa tamang sasakyan. Yung mga nakalagay na protocol plate should be hindi fake. Dapat yung pong karapat-dapat. So this incident will help us go further para hindi magkaroon ng abuses, misuse sa napaka-importanting plaka which is given to top officials of this government. Diba, Yusek, klaro naman po yan doon sa mga opisyal na yung protocol plates kung saan ang tanging makakagamit lamang niyan ay pag ang sakay ay yung opisyal. Tama po yun. Like yung inaalaw po dito sa bus lane, mga emergency vehicles, kapulisan, ambulansya, ngunit sila po pwedeng allow doon as long as nandun yung pasyente, nandun yung isang misyon na kailangan gawin ng mga kapulisan. So yung vehicle po na nakalagay yung mga ganong klaseng plaka nang hindi naman karapat-dapat yung pasahero, hindi po nararapat yun. Marami pong salamat, Transportation Undersecretary Andy Ortega. Nadiskubre ng Philippine Statistics Authority na papalo sa 14.89 million ang late birth registrations mula 2010 hanggang 2024. Kaugnay niyan, makakausap natin si Engineer Mariza Grande, Assistant National Statistician ng PSA Civil Registration Service. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Chef. Magandang tanghali po. Engineer, ano pong status nitong halos 15 million late birth registrations? May ginawa na bang validation sa mga ito? Sa ngayon, nagkaroon kami ng data analytics at yun nga ang resulta, meron tayong late registration na 14.89 million. And based dun sa mga previous natin na mga conduct ng investigations, may mga parameters kami na tiningnan. At ang naging resulta po, meron nga tayong suspected na mga fraudulent na about 50,000. So ito po ngayon ay kasalukuyan na i-validate ng ating mga PSA provincial offices sa mga concerned na local civil register. So in-identify natin kung saang city or municipality ito at yun nga, titingnan at evaluate, check ang mga registrations ng ating mga local civil registry offices. Ma'am, klaruhin lamang po natin, of the 14.89 million, ang nakikita nyong fraudulent ay 50,000 lamang. Ma'am? Sorry. Engineer, sorry po, konting pihit lamang po't nagpuputol-putol po kayo. Okay po, so ulitin ko po, Terry, dun po sa resulta ng data analytics namin, about 50,000 yung mga suspected na fraudulent documents at ang ating pong mga PSA field offices magbibisita sa mga concerned na local civil registry offices para i-validate itong mga delayed registrations na ito.
And ito po ay parte ng aming initiative para po ma-cleanse yung ating civil registry database, no? So kung ang fact-finding natin ay undergo yan ng fraudulent na delayed registration, may internal process kami ngayon na kung saan binablock namin, no, yung dokumento at kailangan din i-endorse ito, no, para naman sa proper na cancellation. That is after the fact-finding investigation na gagawin ko namin. Pero alam na rin po ba natin kung saan pinakamaraming mayroong late registration po? Well, identified natin dito sa data analytics na to, kaya yung mga LCRs ay pupuntahan ng ating mga PSA field offices at titingnan po ang bawat city municipality kung saan may high na registration ng delayed registration, at nakikita na natin yung sinabi ko kanina na 50K, yun yung mga pupuntahan ng ating mga personnel. At saan pong lugar ito? Ilan pong lugar? Meron pong, kasi nirank po natin sa lahat po ito ng nationwide, no, involving all the 1,634 na local civil registry offices. Tiningnan natin, bawat isa dyan ay titingnan, no. Meron kaming, kumbaga, parameters na tiningnan na masasabi mo na pwedeng maging suspected siya na fraud. So, yun ang pupuntahan. So, well, karamihan talaga ay pupuntahan ng ating mga PSA field office. Sa ngayon, hindi ko may provide yung mga detalye, but may mga specific. At base din sa data analytics din po namin, yung mga currently na iniimbestigahan namin ngayon, sila din po talaga ay part ng yung mga number ng mga fraudulent documents na kailangan namin i-evaluate. Alright, marami pong salamat, Engineer Mariza Grande ng PSA Civil Registration Service. Magandang tanghali. Hola mga kapatid, handa na ba kayo? Naku, sana bigyan ko ng hustisya yun, ano? Dahil handang-handa na po sa ang nag-iisang si Ate Coring sa bagong face-to-face harapan. At para bigyan po ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Nandito na ang bagong mukha na haharap tuwing hapon para sa face-to-face harapan. Heto na ang inaabangan, ang malaking makeover ng face-to-face. Dahil ang bago nitong host, walang iba kundi si Ate Coring. I'm glad to be of assistance in the lives of people. At saka natutuwa ako sa masa kasi malapit ako sa masa at wala silang pagpapanggap. Yung totoo lang, kaya ako enjoy sa bawat episode. Present sa contract signing sina MQuest Ventures and Signal TV President and CEO Jane Jimenez Basas, MediaQuest Group Finance Officer John Andal, at si TV5 President and CEO Guido Zavallero. At ang revelation ni JJB, big idea pala ito ni Kuya Will. When the name of Corina Sanchez Rojas was recommended to me by Willie, you know, yung unang naisip ko, oo nga no. I mean, wala na akong inisip na iba. So dasal na lang na sana tanggapin niya. Kasi yung mga situations na nire-raise sa show, not just mentally stressful, but emotionally stressful. And you need somebody na merong capability to navigate that conversation. And they got the big yes. Paano nga ba iha-handle ni Ate Coring ang kanyang new role? I believe in research, I believe in science. Meron talagang nakapasok na aral na nakabase sa impormasyon and facts. And that's what we want to bring out also in the show. So, natututo din ang tao. I'm all about authenticity. And there's nothing wrong with authenticity. I want to be part of that reality TV. And especially, and that's in my DNA, I want to help. Nagsimula na rin ang shoot, kaya hindi na rin maitanggi ni Ate Coring ang excitement. Loved it. I love yung mangkukulam. So, manood kayo kung ano yung mga drama, comedy, at saka action na nangyayari sa bawat episode ng Face to Face. Sinong sisimangot? Sinong ngingiti? Abangan yan sa Face to Face harapan simula November 11, Mondays to Fridays 4 p.m. sa TV5.
Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Ito naman sa mga aspiring showbiz artist. O, diba? Ito na po ang chance ninyo. Magkakaroon po kasi ng public workshop ang MQuest Artist Agency. At sa panguna po yan ng award-winning filmmaker na si Direk Ryan Carlos. Nakasama po natin ngayon dito sa studio, Direk. What an honor! Grabe. Salamat sa pag-imbita dito. Of course. Bukod doon, syempre, 16 years you were with Star Magic before. Yes. Now you're starting a new era. Yes, Oo. I've been teaching acting for 26 years Wow. already, and I'm bringing in MQAA, the Hollywood Chabak technique. Grabe. Oo, alam mo lang ito narinig yan pag nag-i-interview ka sa mga artista. Diba? Kina Jay Cuenca. Yan, sinasabi mo, under you, Christian Bables. Yes, sila Dimples. Dimples Romana. Lahat po yan, dumaan po kay Direk Ryan Carlos at sa Chabak na naririnig natin sa mga stars. Kaya ang galing-galing po nila umarte. Pagka napapanood natin sila, napaka-flawless nila sa prime time, diba? Yes. At after Tsaka ramdam na ramdam mo sila. Correct. Diba? I always tell them, huwag kang aarte nang hindi mo nararamdaman. Wow. And pero parang ang kalmado mo, Direk. Gusto ko yon. Pero di ba? Kasi sinasabi mo yung Chabak technique, pain. Pain ang fuel mo para Hindi, sa kasi eksena. I don't teach them to use emotion as an end result. I teach them to use it as a way to empower a goal. Oh. So meaning, let's say, your objective in the scene is to get you to love me. Who in your life do you need to get that from? Oh! So ramdam mo na ngayon sila. Naku! Personal. Ay, patikim pa lang yun, ha? Libre yun. Libre yun. At when you i-replay, tip ni Direk Ryan Carlos from the Direk Ryan Carlos mismo, na yun nga, patikim pa lang dun sa MQAA na acting workshops that you will be conducting. Yes, and we'll launch that this coming November. We'll have a registration starting November 23 and then start na ng public workshops on December. Which, that's a reason why we're doing public workshops, to discover stars, to discover actors, because we want to develop triple threat actors. Oo, triple threat. Oo, kumakanta, sumasayaw, umaarte. Yes. Grabe. Baka si Miss Sherry Cosim, parang nakatingin si Miss Sherry Cosim, mag-change career. Walang edad. Wala to edad? Wala. Wala. Oh, so no age, ano? Wala. From how young? So, for as young as 6 years old up to 80 years old. They can, wow! Hanggang kaya. And guess what, guys, ha? Kahit po yung mga artista na umaarte na, nag-aaral pa rin. Kasi it's a continuous learning. I always tell them, you're just as good as your last work. Acting is a lifestyle of learning. Kinakalawang kasi ang artista. Correct. So, kailangan mag-aral. Like anybody, di ba? Like an Yes. athlete, you always train, Yes. di ba? At syempre lagi kami nagsusulat bilang mga journalist. Pero eto na, nakikita lang sa ating mga TV screens, direct parang nakasama mo na yung first batch ng mga MQAA talents natin. Kamusta naman sila? Alam mo, ang gagaling nila, they were very teachable. That's the most important eh. You need to learn. Yes, inumpisahan ko sila sa disiplina, ethics for actors, as simple as if they're 1 minute late in class, wait to be seated outside. So, and yung isang eksena, nire-rehearse nila ng 6 hours. Wow! Then, I will do the critiquing hanggang humusay sila. Pigaan talaga kami. Oo. Pero ito, direct, kailangan ko malaman, paano pinuputol yung sungay ng ego? Dahil alam naman natin, the celebrity comes with it, di ba? Yeah. Yung aspect, yung glitz, yung glamour. Paano pinuputol yung ego ng isa That's the reason why, sinasabi ko sa kanila, it's important yung training at workshops. Dito pa lang sa workshop, dapat mahusay na yung attitude mo, paano ka makisama, napaka-importante nung preparation mo para hindi ka napupulaan, di ba? Nasasabihan ng direktor pagdating sa, when pressure and tension gets in the work, mahusay ka. Alam mo yung gagawin mo. That's the reason why may technique. Kasi natetense tayo eh. Kahit naman sino, natetense eh. Pero what can you give the actors kapag tense? The technique. Para meron silang kakapitan. Meron silang gagamitin. Ang talent at the end of the day. Direct, please invite everyone again to sign up. Yeah. So, iniimbitahan ko po kayong lahat na sumali sa aming workshop sa MQAA this coming November and we'll start December. November 23, magsisimula na po kami ng registration for those who wants to do acting, dance, and voice. We want to discover talents here. So, please join us. Thank you so much, Direk Ryan Carlos. Maraming salamat po. MJ. Don't go away, mga kapatid. Magbabalik po tayo dito sa One Balita Pilipinas. Alright.
Magandang tanghali mga kapatid. Thank God it's Friday. Marami sa atin nang excited mag-weekend para makapagpahinga at makapaggala. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, paano mo ginagawang mas makabuluhan ang iyong weekend? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Friday? Wala, ganun pa rin. Biyahe. Trabaho. May trabaho ako, pumapasok ako. Ang ano lang talaga, dahil pumapasok ako, wala akong yung pahinga ko mahaba kapag walang pasok sa galing. Duty pa rin, pasok ko yung umaga. Kahit Friday, wala po kaming pahinga, walang day off. Wala sir, pag working pa rin, ganun pa rin sir. Kahit Friday, basta trabaho pa lang, wala namang sir. Walang pahinga? Walang pahinga, trabaho lang. Para din naman sa mga bata. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Inaasahang lalabas na ng bansa ang bagyong Marce ngayong araw. Para sa update, nasa linya si Pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez. Hi Chanel, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo at magandang tanghali din po sa mga taga-subaybay po natin. So update po muna tayo dito sa bagyong si Marce. Yes po, palabas na rin po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible mamayang hapon or gabi. Sa ngayon po, huli siyang namataan sa line 165 km west ng Batac, Ilocos Norte. May taglay na lakas na hangin na 140 km per hour at pagbugso na 170 km per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Dahil po dito, nabawasan na po ating mga tropical cyclone wind signal. Ang pinakamataas na lang po natin ay signal number 2, which is dito po sa northwestern portion ng mainland Cagayan, western portion ng Apayao, Abra, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman dito sa Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at western portion ng Isabela, northern at western portion ng Nueva Vizcaya, the rest of Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Sur, La Union, northern at central portion ng Pangasinan. Ayon po sa ating forecast track, lalabas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy na po ang kanyang weakening stage hanggang sa may isa po siyang maging ganap na tropical depression. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang tanghali. Chanel, ihabol ko lamang, mayroon pa ba tayong ibang binabantayang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa atin sa mga susunod na araw? Yes po, meron po tayong binabantayan ngayong low pressure area dito sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy po natin itong babantayan po kung magiging isang ganap na bagyo. Pero kung pagbabasihan po natin yung TC threat po natin na nilalabas po ng Pag-asa, posible po may bagyo din po tayo ulit next week. At nasaan itong low pressure area? Ito po ngayon ay nasa labas pa naman po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito huling namataan po sa line 1,770 km east ng Infanta, Quezon. Alright, patuloy na lamang kaming magbabantay at hingi muli ng update. Maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster Chanel Dominguez. Round 2 na po ng showbiz, inaabangan ang upcoming concert ng P-pop group na Alamat next month. Ang title po ng kanilang concert, Ragasa. Malalim kasi yung hugot. Narito po ang report. Patikim pa lang yan ang P-pop group na Alamat sa presko ng ipinagmamalaki nilang concert na Ragasa. From the name itself, parang it's a rush to move forward. At this point of our careers, parang madami na din kaming pinagdaanan. So this time, gusto namin maipakita sa inyo yung pag-move namin forward. 4 years and counting na ang grupo. Marami rin silang foreign Magiliw fans na natamo. And guess what? Nahilig pa ang mga ito sa Pinoy culture dahil sa kanilang mga kanta. A lot of foreign countries appreciate our culture so much. So
why can't we do the same, you know? Why not promote here? Kaya lodi raw ng alamat ang iba pang P-pop groups na nagpakitang gilas sa world stage. We would like to also give acknowledgement to Beanie and SB19, G22. Ang daming P-pop groups out there na nagbibigay ng recognition sa Philippines talaga. Panoorin ang alamat sa kanilang Ragasa concert this December 6 sa New Frontier Theater. Ang OG mapanakit OPM star na si Ella May Saison, balik Pinas na. Kasama pa niya for the first time sa entablado ang South Border. Kwento ni Ella May, pause daw muna siya sa kanyang duties sa Amerika para sa kanyang Pinoy fans. My sister just called me when I was in the States. Tapos sinabi niya kung if I want to do this show, sabi ko bakit hindi? Posibleng magtagal si Ella May sa bansa dahil sa ilan pang offers. Bukas na ang concert niya with South Border, 8 p.m. sa The Theater at Soler. Nagsama naman po sa isang Christmas film ang Hollywood superstars na Dwayne The Rock Johnson at Chris Evans po. Binuking naman ni Chris na literal kung mag-ala Santa Claus si The Rock. Bakit nga ba? Narito po report. Marvel meets DC meets Home Alone. Tapos si Santa naging macho na. Anong multiverse ito? Well, yan ang handog na superstar na si The Rock at Chris Evans ngayong Pasko, ang Red One. Isang original at makabagong Christmas action story. I play what would be considered, say, the head of the Secret Service in the North Pole, so responsible for the safety and the well-being of Santa Claus. And I'm responsible for no one. I play Jack O'Malley. He's a bit of a rascal. He's a big naughty lister. He's sort of a tracker, bounty hunter. He's got a gambling problem. I mean, he's rough around the edges. Certainly in need of some Christmas spirit. Sa November 15 pa ito ipapalabas sa Amerika. Pero dahil Christmas capital ng mundo ang Pilipinas, nauna ito sa ating mga sinihan noong November 6. At syempre, numero 1 na ito ngayon sa bansa. Si Chris Evans, alay daw ito sa mga kabataan at mga magulang para mabuhayan ng Christmas spirit. You know, Christmas movies, they just don't come along very often. And my team called me and they said, listen, so we got a call. You know, Dwayne is doing a Christmas movie with Amazon. And I was like, I'm in. I don't even need to read it. But then luckily it was fantastic. It was just so great. It was so original and it was exactly what you want a movie like this to feel like. And it just felt right. Pero teka, real-life Santa pala talaga si The Rock. Binisto ni Chris na mahilig daw mamigay ng pera ang superstar sa mga nagtatrabaho para sa kanya. I tell the story about the $5 Fridays. We do a thing on movie sets where at the end of each week, the crews will put, you know, a little $5 in a jar and you get a raffle ticket and at the end you pull a name and someone wins, you know, a couple $1,000. It keeps spirits high. And one week, Dwayne, not even 1 week, he kept doing it. It would be like, all right, Dwayne would be like, what's the pot at? $5 grand? Double it. Triple it. Should we go again? Should we go again? People are just screaming, losing their minds. He's giving away 6 figures every week and just really giving back to the people who work so hard on these movies. So it's just, you know, it didn't just, it felt like a Christmas movie in every way it possibly could. Beke naman, The Rock! Kasama rin sa cast ng Red One sina Lucy Liu, Kiernan Shipka at J.K. Simmons. Showing na ito sa bansa. We got snowmen! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 46 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosit. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.